Magandang araw sa inyo mga kaitiyak. Maganda itong pag-uusapan natin. Matututo kayo dito sa tatalakay natin ngayon kung paano kayo mag-inquire, paano kayo magpadala ng tanong ninyo, anong impormasyon na ibibigay ninyo para mapadali ang inyong pag-i-enroll. Mayroon tayong isang halimbawa dito na within less than 8 weeks, enrolled na siya at tatakbo na ang kanyang module. Ipakita ko sa inyo para makita ninyo at matuto tayo sa example na ito ng isang estudyante ng ITIAP na naaprubahan at ipinost niya yung kanyang experience kung ano ang nangyari. Pinaalam ko din ito na gamitin dito sa ating pagtalakay at umuo naman siya. Ito, i-share ko yung screen. Ayan. Ito yung si Roy. Roy ang pangalan niya, Ubalde. Kanina lang niya pinost ito. Ay ngayon ay March 18. Ito yung ating website, March 18, 2024. At 18 hours ago, pinost niya ito. Ito yung kanyang sinabi. Nakapag-enroll siya sa PSU Asingan campus. Tingnan nyo, ang dami ng sinubmit. Kompleto. Ayan. Hindi daw niya alam kung ano ang score na ibinigay sa kanya. Basta na lang nakatanggap siya ng notice na siya ay nakapasa at siya ay nakapag-enroll. Kaya ang comment ko naman ito, papasa talaga yan. Congratulations. Ang reason, organized ang mga documented ang lahat ng work experience. Maring nagtanong man na ang aplikante at nangulit, pero relevant ang mga ito at sinunod ang mga instruction sa kanya. Sumunod, sa lahat ng submitted documents ay siguradong may score yan na mas mataas kaysa sa 60 points. Yun yung hula ko. At totoo nga, kasi doon sa mga comments pa sa baba, ay mayroon akong nakita doon, may nagtanong sa kanya ilang subject ang kinigay na kailangan niyang i-enroll. At saka anong course ang binigay sa'yo. 9 subjects, 32 units, BIT, major in food service management. Normally, sabi ko, 10 subject yan. Kasi pag 60 points ang inabot mo sa PSU, ay 10 subject ang ibibigay sa yung pinaka-major na subject doon sa degree na ina-applyan mo, no? Kaya mura lang. Kaya ang iyong gagastusin sa ganyan between 25,000 to 30,000 pesos, lahat-lahat na yan. Matatapos mo na yung degree mo. Yan, ito yung tanong, kailan siya nag-umpisa na mag-inquire? Ito, ipakita ko itong usapan. Ito, January 2022, nag-post ako nito. Nag-inquire siya dito. Ayan. So, ito siya. Oh. Nagtanong 8 weeks ago. Sinabi niya yan. Siyempre, ang sinagot ko, very good. Binigyan ko ng commendation. Ganyan ang magtanong. Ganyan ang mag-inquire. Para maganda naman, kompleto naman yung maibibigay na advice sa inyo. Binigyan ko option 1, food service management sa PSU. Pagkatapos may sumingit. Ano kasi yung option 2 sana idudugtong ko dito, pero may sumingit. Ayun, BSBA naman yung pangalawa. Sabi ko sa kanya, kontakin mo yung mga school na yan kung may relevant doon sa mga degree nila at sila ang mag-advise. Kaya anong lesson natin dito? Kapag nag-inquire kayo, kumpletuhin nyo, sundan ninyo yung procedure na ibinibigay sa inyo. Doon sa ating Facebook group, may mga nagtatanong at siyempre paulit-ulit yung tanong. Pero ako, tinitingnan ko yung nagtanong ngayon, iba yung nagtanong kahapon, eksaktong-eksakto, parang copy-paste nga yung mga tanong Pero kapag tiningnan mo, mga last week or few days ago, ganun din yung tanong. Kaya minsan, paulit-ulit. Actually, pagtiyagaan natin, kahit ako, nakikita ko yon. Kaya ang ginagawa ko, pumalma ako, tinitingnan ko, sino ba itong nagtanong? Sino yung nagtanong last week? Minsan, ang advice ay mag-word search. Pumunta ka doon sa search feature ng ating Facebook group at i-type mo yung tanong. Minsan hindi lumalabas yung gusto nating result, yung mga usapan, yung mga thread na usapan tungkol doon sa topic na yun, doon sa tanong natin. Kaya yung iba, imbes na magtiyagang hanapin at mag-scroll pa pababa, minsan napakahaba, hindi mo pa makita. Yung iba, magta-type uli ng ganun din na tanong. At siyempre, sagutin natin para matulungan namin kayo. So yun yung ating ginagawa dito sa ating Facebook group, dito sa ating YouTube channel, at doon sa itiap.org na website para makatulong tayo. Ang project na ito ay ginawa natin libre
para sa mga kababayan natin at marami pa ang nagsasabi na ngayon ko lang nakita ito, nakapag-enroll na ako dun sa isang regular program, Open University, ngayon ko lang nakita ito, puwede bang mag-shift? O puwede naman, itanong niyo lang do'n sa school na papasukan niyo kasi sila ang makipag-coordinate do'n sa dati na school. Halimbawa, nakapag-enroll na kayo sa isang Open University, pagkatapos ay gusto niyong mag-ITIAP, o kausapin niyo yung school na gusto niyong pag-enrollan ng ITIAP para sila ang makipag-coordinate do'n sa Open University. O 'di mas mapadali ano, ang inyong pag-e-enroll. At dito pong muli nagtatapos ang isa pang episode dito sa ating Etiap Philippines YouTube channel. Sana may natutuhan kayo sa video na ito. Magkita-kita po tayo sa susunod. Mag-ingat po kayo.